kwento ko lang po yung aking nangyari na naasan sa Great Barley. Alam ko naman, ang bawat isa sa inyo talagang, kaya narito ay talagang nais din malaman kung talagang totoo bang may nangyayari sa Great Barley. Ako po, buhay na buhay, malakas, narito ako sa harapan ninyo, nagpapaliwanag. Alam niyo po, nagtatrabaho po ako sa Qatar bilang restaurant manager po. Hindi ko nararamdaman, wala akong iniintindi na magkakasakit ako or something, gano'n. Kaya lang, talagang dumating sa point na nakikita na, napapansin na ganito na yung sura ko. Yan. So, nagtataka din ako sa mga customer namin, may mga anak, mga bata, talagang nakikita ko. Titig na titig sila sa akin ng mga batang ganyan, hindi naman yan nagsisinungaling eh. They are amazed. Na-amaze sila, ano nangyayari? Anong itsura ng tao yun? So, yun po yung nag-caught ng attention sa akin. At the same time, yun nga, gaya na nabanggit ni partner, umuwi ako dito dahil naniniwala ako na sa Pilipinas, mas magandang magpagaling. Naniniwala ako na sa Pilipinas, mas safe ka. Mas safe ka. Yun. So, yun, hindi nga aksidente po talaga ang pagkakita namin, talaga may purpose. Dinala ako ni Lord dito. Actually, dyan lang sa baba. Ito lang building na to, ang witness sa aking pagkagaling. Yan, dyan lang po sa baba. Hindi pa po itong ganitong office, sa kabila pa nag-start. Last year lang po yun. It was September 2010. Yan. Akin niya napansin na ganun nga yung tsura ko. Pero nabanggit ko sa kanya, talagang na-diagnose na ako. Ang sabi po ng doktor sa akin, you need operation. Kaya lang, ayaw ko po magpo-operate. Nasakit. Tsaka sabi ko sa doktor, wala bang alternative na pwede akong hindi operahan. Hindi daw. Kailangan daw ng medicine. So, I take the medicine. Nag-ano ako, nag-cure ako, pero thank the Lord talaga. May plano talaga sa akin ng Lord na makilala ko po ang Green Barley. So, nag-start po ako ng one bottle. Pero hindi po one bottle a day kasi alam niyo naman, budget. So, kailangan din natin itipid. So, nag-60 ml po ako kada araw. So, yung isang bote ko po, nakukonsume ko po siya ng almost 4 days. So, yung first bottle ko po na naubos, actually, ang talagang nararamdaman ko po noon is payat ako at hinihingal. Ang dali ko pong hingalin. So, meron pong lugar doon sa bahay namin, sa area namin, na talagang sukatan ko, na malaman ko kung hinihingal pa ba ako or hindi. Alam nyo, it so happened talaga, on the first bottle na nainom ko, nawala agad ang hingal ko. Nawala rin po ang pabog ng dibdib ko. Kasi yung boiler po sa loob, hindi lamang itutulak yung mata mo. Ang gagawin po niyan, konektado po yan sa puso na maaari mo ikamatay. Na maaaring lumaki yung puso mo, yung enlargement of the heart. Yun po yung magiging cause. Yun po. So, natuwa ako, sabi ko, ang ganda pala nito. So, nag-try po ako ulit, bili ulit, gano'n. Hanggang sa, sabi ko, decide na nga ako. Bili ako ng isang package. Instead na yung pera gagastusin ko is para sa operation, sige, subukan ko, mag-1 box ako. So, I started 1 box. Yun po, that's the time I started joining the company. So, I'm very blessed po. Hindi lang ako gumaling. Nakatulong pa ako sa mga kamag-anak ko, sa mga relatives ko, at the same time sa kaibigan ko. And totoo po, totoo talaga na ang company, hindi lang siya basta pangalan. Health, wealth, totoo pong nangyayari yun. Yan. Ako po, buhay na buhay. Siguro yaka-flash yata yung aking picture dyan. Kung paano po nag-start yung picture 1, picture 2. Actually, meron po akong 5 picture na ipopost. Lahat po yan ay kuha na sa Qatar. Kasi 2010 lang din po talaga namin nakita. Nakita ng mga kasamahan ko, nasaksihan ko din ang pagbabago agad-agad ng last 2010 January. And then kaya nga po ako napilitan na talagang umuwi. Yan. Yung eksena pong yan, nagkakambas po ako ng laptop. Kaya nagtitingin po ako ng laptop ng isang store. Eh, pinicture po ako sa webcam nung tinitingnan ko ng laptop.
Yan po yun. So, hindi ko alam. Ganyan na pala yung aking mata. Medyo malabo yan. Alas yung mata ko, nakita na. Pansin na. Yan. Yan. Ito po yung restaurant. Restaurant na pinagtatrabawan ko. Yan. Hilig namin kasi doon mag-picture-picture lang eh. So, nung datan yan, ang restaurant po na pinagtatrabawan ko nasa loob ng mall. So, may mga amusement centers po siya. Habit ng mga OFW, mag-picture-picture, gano'n. Yan. Yan. This is my friend, isang Syrian national po. Gusto niya bago siya may wali sa grupo namin, mag-picture daw kami. So I kept this picture. Yan. Napansin ko, bakit ganun nga yung aking shoot. So yun po, yun na talaga yung aking kalagayan. So siguro naman, kayo, yung kahit yung sa malayo, kita niyo naman po pagbabago sa akin. Tama po? Yan. At alam nyo, ang pinakamamahal ko talaga yung boses ko. Kasi once na naoperahan po ako, mawawalan daw po ako ng boses. Eh sayang naman po. Sayang naman po yung ating boses. Maraming salamat po. Nawa ay kung sino man may mga kagaya ko, kalagayan, sana po habang nakikilala niyo po yung Barley, pagpatuloy niyo lang po. Kasi naniniwala po kang Barley buhay. Buhay. Yan. Hindi lang po siya basta product, kundi buhay po yung nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po and good morning.